Bago ang lahat, luma muna. So September na kasi ngayon dahil sa FIBA World Cup, ang focus ngayon ng media sa US at syempre yung tournament din at para sa Team USA. Ngayon, naaalala nyo pa ba ang nag-champion last season? Dahil kung ikukumpara to sa mga last year at sa mga nakaraang taon pa, mostly kapag ganitong time, maingay na kung sino yung magde-defend ng title sa NBA. Sa FIBA World Cup kasi may bagong paborito ng mga meron, si Austin Reeves. Isa sa naging viral kasi doon sa FIBA, yung dalawang fans na naglagay ng parang poster or banner na Reeves is better than LeBron at yung isa pa, pamosong LeBron don't trade Austin Reeves. Kahit kasi sa Lakers page, yun din ang nakalagay patungkol kay Austin Reeves. Sabi nga ni Reeves sa isang interview, nagulat din siya sa pag-accept sa kanya ng mga fans dahil nga maraming Lakers fans sa Philippines. Nabanggit rin kasi sa kanya yon ng kanilang assistant coach na si Phil Handy. So kala ko din madadamay ang pangalan ni Taylor Swift dahil nga nilakdawan niya ang concert sa Pinas tapos na rumors pa si Reeves kay Taylor Swift kasabay pa nun na Taylor Swift din ang Lakers sa playoffs. Yung iba mga fans kasi kinukumpara si Austin Reeves dito sa nangyari dati sa Linsanity. Pero malayo yun. Tinatawag din si Reeves na tax player dahil siya ang ikalimang highest paid player sa Lakers at dahil sa kontrata niyang nakuha lumapit sa tax threshold ang LA na dati pa nilang iniiwasan yun. Hindi lang naman basta tax player talaga si Austin Reeves kundi good player talaga. Inaasahan din ng mga fans na si Reeves ang mananalo ng most improved player next season. Dahil sa media attention at naging hype dito kay Austin Reeves sa FIBA World Cup, ngayon naman tinatag siyang overrated player. Hindi pa nagsisimula niya ng liga. Si Reeves din ang third leading scorer sa Team USA behind Anthony Edwards at Paolo Banchero. Meron siyang 11.7 per game na may kasamang 3 rebounds at 4 assists per game. At si Austin Reeves din sa Team USA ang number 1 pagdating sa steals na meron siyang 2 per game. Dahil nga kaka-September pa lang ay may report agad by The Athletics na ang Lakers nagkaroon ulit ng interest kay Trae Young at iintayin ang magiging status niya sa Atlanta Hawks. Ito nga ay para ang Lakers ay makakuha ulit ng isang point guard. Pero hindi ganun kadali mag-trade ngayon para dito kay Trae Young. Ang deadline kasi na pwedeng i-trade ng Lakers yung mga players na napasign nila this offseason, hindi kasama dito yung mga rookies, ay by December 16. Kasama doon sina Hachimura, Reeves, Russell, Vincent, Reddish at iba pang free agent na nakuha nila. May report pa kasi last season na si Trae Young disconnected na sa kanyang mga teammates sa Atlanta. Ang Lakers naman naghahanap pa rin ng isang star point guard dahil nga namintis nila yung pagkakataon kay Kyrie. Ang posibleng pumigil di umano ay kung gaano din ang iaangat ng game ni Austin Reeves next season. Saka virtually impossible na makuha ng Lakers basta-basta sa Trae Young hanggat andon si LeBron at si Anthony Davis na hindi maapektuhan yung lineup nila. Sa side kasi ni Trae Young, wag na natin isama yung value niya bilang player. Pero yung contract niya na nasa $40 million at kada taon tataas pa yon at bago din ang collective bargain agreement, sa Lakers pa lang magkakaroon sila ng $120 million sa kanilang payroll. Kapag ginawa nila yung kunin si Trae Young, back to square one ulit sila. At since ang LA ay umiiwas din sa tax. Kung pagkukumparahin mo naman si Trae Young at si Austin Reeves, mangingibabaw agad doon si Trae Young. Pero mas dihamak na better defender si Austin Reeves kumpara kay Trae Young. Scoring, wala na din pag-uusapan doon, Trae Young din. Pero yung style kasi ng pag-score ni Trae Young ay by volume. Sa tira niya, hindi by efficiency. Sa assist, lamang din si Trae Young. Pero sa percentage at defense, lamang talaga si Austin Reeves. Mga late September din, magsisimula na ulit ang training camp at balik ulit sa mga rumors sa NBA papasok ng season.